Anong latest po mga kababayan? Eto, naku po, sinabutahe ang Blue Ribbon. Naku po, Bay 18 or Brave 18 Marines mga kababayan. Naku po, cancel na ang imbitasyon. Naku po, ngagba, pilit, pinapatigil ang hearing mga kababayan. Pambihira. Eto yung ating alamin ngayon mga kababayan. Naku po. At ayun na nga, habang papalapit na ng papalapit ang June 4, Naku ang po. petsa na Yes, mag-uumpisa ang Oo. investigasyon sa Blue Ribbon sa flood control scandal ng mga ghost projects ay Yes. sinabotahe agad ito. Kahapon nga ay nagkaroon ng imbitasyon ang Brave 18 Marines. Inimbitahan nga sila ng Blue Ribbon ni Yes, Senator Pia Cayetano. Cayetano, Pero yeah. kagabi lamang daw ay binawi ng Blue Ribbon ang imbitasyon sa Brave 18 Marines. Ayon nga kay Attorney Levi Baligod, ang abogado ng Brave 18, na tila may puwersang umano'y umipigil sa investigasyon at inakusahan ng minority bloc kasama ang ehekutibo at kamara na nagpapalala sa krisis. Pambihira talaga mga kababayan. Diba? Ngayon pa mga kababayan, no? Naku po mga kababayan, talagang gawin nila lahat, no? Para matigilan talaga lumabas yung katotohanan mga kababayan. Pambihira. Sa Senado. At gaya ng inyong nakikita sa screen, ito yung imbitasyon ni Senator Pia Cayetano sa Yes Brave po. 18 para sa gagawing investigasyon ng Blue Ribbon. At makikita nyo rin na minessage sa Attorney Baligod. At ayon nga sa email, ay wini-withdraw na ang imbitasyon sa Brave 18 Marines para sa investigasyon sa Blue Ribbon. Ito pa ang mensahe ni Bakit Attorney kaya, mga Levito kababayan? Baligod. Yes po. Mga kababayan, dito natin makikita kung ano ang pinagdadaanan ngayon ng naiiwang institusyon na nagpupumilit maging independent, ang ating Senado. Natanggap ko kahapon ng imbitasyon para sa Yes. pagdalo ng Brave 18 sa Blue Ribbon Committee sa June 4 para sa investigasyon kaugnay sa mali-malitang ninakaw na pera sa Kaban ng Bayan. Ngunit binawi rin ito kagabi. The Senate is undergoing self-immolation, courtesy of the minority bloc, which is enabled by the executive and the House of Representatives. Sa Estrada kahapon, si Villanueva, Escudero at Marcoleta ang isusunod. Klaro na ngayon kung sino ang mga ayaw maimbestigahan. Talagang klarong-klaro po talaga, Attorney Baligod. Diba? At mga kababayan, klarong-klaro na kung ano ang kinakatakutan nila. Hindi yung tila ba'y may impeach si BP Sara mga kababayan. Hindi. Yung maungkat talaga yung katotohanan at maituro ang totoong mastermind mga kababayan. Yun ang kanilang kinakatakutan ngayon. Ang trilyones ng pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Trilyones, mga Takot kababayan. sila sa sasabihin ni Adrian Bersamin, Amina Pangandaman at Brave 18 at iba pa. The fall of the Correct. majority bloc is not only the fall of the Correct. Senate, but the fall of democratic institutions into the strong hands of Malacanang. Correct. At nagtataka nga ang mga netizens, ano yung rason kung bakit pinawithdraw ang imbitasyon ng Tama, Blue Rudy. Ribbon ni Tama. Senator Pia Cayetano sa Brave 18 Marines. Correct. At malapit na nga ito sa June 4 na. Kayo ba, Yes. ano ang naiisip ninyo? O baka naman meron pang mas maimportanteng plano si Senator Pia Cayetano dito sa Brave 18. Kaya nga ba kinancel ang kanilang imbitasyon? Walang naiisip ko sa aking opinion. Baka mamaya yung 18 Marines magpunta doon sa Senado. Kapag actual hearing na, baka mamaya ang CIDG damputin na lang bigla-bigla. Yan. Isa din yan mga kababayan no, sa iniisip natin. Diba? Pagpunta nila doon mga kababayan, ay nako po. Diba susugurin sila na naman ng CIDG o di kaya yung NBI mga kababayan. Pambihira, diba? Baka inuna nila Senator Pia yung kalagayan
dito nila Attorney Baligod mga kababayan at saka yung 18 Brave Marines mga kababayan, di po ba? Pambihira na kasi itong mga pinagagawa nila ngayon, kabayan eh. Nang basta-basta ang Brave 18. Correct So kasi kapag Lodi. ikinulong sila ng biglaan, Wala hindi na, na naman tapos na. matutuloy ang investigasyon sa Correct, flood control. correct. Baka isa rin ito sa naiisip ni Senator Pia Correct. Cayetano. Correct mga kababayan, no? And speaking of that mga kababayan, eto pakinggan natin si Ka Eric Kabayan. Ukol din sa kanyang motibo kung bakit hindi itinuloy itong pagdalo ng 18 Brave Marines dyan sa Senado ngayong June 4 mga kababayan. Eto. Titingnan po natin kung saan ito patutungo. Yes po, We Ka can Eric. only speculate, but we cannot have yet a conclusive explanation unless magpapaliwanag sa araw na ito sila Senator Pia Cayetano. Yan. Correct. Bilang siya ang nakatalaga na pinuno o chairperson ng Senate Committee on Blue Ribbon. Yes po. Mga kababayan, malinaw at ito po ang nakakabahala. Bagamat hindi nagdideklara ng martial law openly, si Marcos Jr. ang mga Neto na. hakbang kapareho po sa panahon ng martial law, kagaya sa ginawa ng tatay niya na kinakapon at ultimately hindi lamang kinapon kundi pinasarado ng lubusan ang Kongreso, ang House of Representatives at ang Senate, ay mukhang ito na nga ang ginagawa ni Marcos. May variation lang. Naku po mga kababayan, no? Di ba? Ngayon lang mga kababayan ay yung si Meow Meow Kiko Barsaga ay naku po. Tinatarget na naman ng NBI, no? Di ba mga kababayan, pambihira. Lahat na lang na tumotuligsa o sumasalungat mga kababayan sa administrasyon ngayon ay naku po. Papatahimikin mga kababayan. Pambihira talaga. Ang isa, ang House of Representatives, pinugaran ng kanilang mga alipuris na mga buaya at magnanakaw na mga politiko na kontrolado nilang magpinsan at ng kanilang shadow o anino na puppet nila na si Boji D. Correct. So wala silang problema dyan. They have 257 or 260 na mga kongresista, more than enough para i-control ang House of Representatives. Isa sa bahagi ng ating Kongreso. Sa Senado, may problema sila ngayon, bagamat wala doon si Senator Bato de la Rosa physically, at wala din si Senator Jingo Estrada, ay majority pa rin po ang pamunuan dahil nakuha Siyempre. na nila Senator Alan Peter Cayetano Tama. ang leadership sa Senado. Tama mga Pero kababayan. ang plenary voting, ang numero patas. 11 ang unsihan ng mga senador, 11 ang ganun din po 11 ang doon sa majority senators. Yes po. So kapag nagbotohan sa motion, resolution o mga desisyon na pinag-uusapan sa plenaryo, magkakaroon po ng deadlock Yan. o stalemate. Yan. Dahil Ang parehong problema ngayon, kabayan. 11-11 yan, mga kababayan. Gani, mga kababayan, ito po ay isang malinaw na pananabutahe sa kalagayan ng demokrasya ng ating bayan. Nakakalungkot at sobrang nakakabahala na ganito ang sitwasyon ng ating demokrasya. Walang deklarasyon ng martial law, pero ang mga instrumento ng mga martial law ay ginagamit ni Marcos. Ang isang instrumento niya sa martial law na ngayon ay nang aabuso sa poder at kapangyarihan ng isang tinatawag na constitutional body, which is the Ombudsman, yan po ay ginagamit ngayon, no? Para supilin at paluhurin ang majority members of the senators upang madidiktahan niya ang Senado. Ang kanilang ikinababahala dyan, bakit pinapatay nila ang demokrasya sa pamamagitan po ng pagpatay sa Senado ng mga mayoriya na senador Yan. para ang mananatili na lamang ay ang mga sunod-sunuran at nakatali sa ilong ng mga unsihan senators nila. Ginagamit nila ang batas. Pambihira. Kunwari, nagsasampa ng kaso at nagpapalabas ng warrant of arrest. Alam natin na kung mayroong dapat sinampahan ng kaso Ito na. at na-isyuhan ng warrant of arrest, una sa lahat, si Marcos at si Romualdez, sapagkat sila naman talaga Yan. ang mga mastermind. Yan, Subalit kabayan. dahil asong ulol nila
at tuta si Remulla, si Boying Remulla, walang nangyayari. Instead, nagagamit pa nila ang kapangyarihan ni Remulla para magsagawa ng katarantaduhan at kabulastugan Yan sa lang, pagbulabog kabayan. ng ating mga democratic institutions, kagaya ng ginawa nito na mabilisan pa sa super kidlat na nangyari na pagsasampa ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada. Estrada. At sa loob lamang ng 5 araw, napaaresto na si Tama. Senator Jinggoy Estrada. Super bilis sa kidlat, no? Itong katarantaduhan at kaabusuhan na ginawa nila Marcos at nila Remulla gamit ang opisina ng ombudsman. Ganon din po ang pananakot na sinasabi niya na kapag hindi pa lumuhod itong majority senators, tatanggalin din nila si Senator Joel Villanueva Nako. at si Senator Chis Escudero. Mga Yan lang, kababayan. kabayan. So, kung matutuloy yan at kaya nilang gawin talaga dahil nga abusado at kasabwat na nila halos lahat ng instrumento ng Estado, ang maiiwan na lang, mag-minus 2 ka pa sa 11, siyam. Minus Joel Villanueva, minus Chis Escudero, minus Bato de la Rosa, minus Jinggoy Estrada, siyam na lang po ang aktual na bumubuo sa dating majority senators. Nako. So sa butuhan sa plenary, talo sila. Tama, Pero kabayan. hindi makukuha ang quorum kapag hindi mag-attend. Ang siyam na ito, walang mangyayari sa Senado. Magkakaroon Ayun, po maganda. ng deadlock at magkakaroon po ng standstill ang Senado, sapagkat if there are 24 senators, the quorum should be 13. So kung 11 lang ang unsiyan senators at siyam lang ang matitira naman sa kabila at hindi ito mag-attend ng sesyon, there will be no session to happen. Yan po ang tinitingnan natin kung may epekto ba ito sa pag-atras o pag-withdraw ng invitation to appear and testify before the Senate Blue Ribbon Committee na nangyari nga na binawi ang imbitasyon para sa 18 former soldiers na ito na nag-deliver ng mga malimaleta at ng mga tuni-tuniladang pera, hindi lamang kay Marcos, hindi lamang kay Romualdez, kundi sa iba't ibang mga political personalities at iilan pang mga public officials. Tama, Yan ngayon kabayan. po ang tinatanong ng mga mamamayan. Dahilan ba ito na 11-11 may deadlock sa numero sa Senado ay nag-recalibrate muna kung itutuloy pa ang pagsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee investigation, given that there is no plenary majority number right now sa bahagi ng new majority block na pinamumunuan nila Senator Alan Peter Cayetano. Wala po tayong problema sa impeachment ni Sara Tama. Duterte. Tama, kabayan. Hindi po nila mapapatanggal. Tama. Nila Marcos at nila Romualdez, nila Remulla, si Sara Duterte. Because what is needed, as mandated by the Constitution, 16 votes of the senators to convict Sara Duterte on the basis of the allegations submitted in the articles of impeachment na siyang lilitisin sa impeachment court trial. They are only having right now 11 senators sa unsihan. So 5 ang kulang. Okay? Hindi na nila mapapakonvict. Pero sa plenary voting, kailangan po 12 or 13 ang boto ng new senatorial majority block para mangibabaw sila sa plenary voting. Pag sinabing plenary voting, sa mga resolusyon, sa mga investigasyon, sa mga motion, kailangan may 12 or 13 ang bilang ng majority para sila ang mangibabaw sa plenary voting. Right now, deadlock. 11 po ang majority block, 11 din po ang unsihan senators. Kaya, siguro, bigyan natin ng benefit of the doubt. Nagre-recalibrate, nag-uusap muna ang grupo ng remaining 11 majority block senators kung itutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, ano po ang mga legal implications nito sakaling harangin at magmosyon itong 11 na unsihan na senador ni Marcos at Romualdez na ginagamit sa pananabutahe sa loob ng Senado. Ayan. Kasi nga po,
Ang pinag-aawayan ngayon ay kung matutuloy ba at Yan. magtutuloy-tuloy na ang Senate Blue Ribbon Committee Ribbon. investigation. Tama. Yan ang ikinatatakot nila Marcos at nila Romualdez. Yan po ang ikinatatakot nitong mga maleta senators Tama, at ng kabayan. ilang public officials pa ni Marcos, sapagkat sasambulat po ang mga testimonya at mga pagbubunyag sakaling magtuloy-tuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Correct. Kaya gano'n na lang po ang mga desperadong hakbang at garapalan at kapalan ng apog na pinagagawa ni Marcos, kasabwat si Rimulya at ang kanyang instrumento like Philippine National Police, National Bureau of Investigation upang durugin ang majority block ng mga senador nang sa ganun po mapagtatakpan at hindi na matutuloy pa ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Hindi po ito tungkol sa impeachment laban kay Sara Duterte. Correct. Kaya tayo ay nagtataka bakit nagbiglang bawi ang Senate Blue Ribbon Committee leadership sa pangunguna ng Senate Blue Ribbon Committee chairperson na si Senator Pia Cayetano. Yes po, Tatlong Eric. bagay ang nakikita natin. Number one, there is now a very undeniable pressure on the subject of a possibility of a challenge sa plenary voting. Baka i-challenge itong komitiba kung ito ba ay warranted to proceed. 11-11 deadlock yan. That's number one. Number two, ay naghahanda ng panibagong legal na mga batayan kung paano makatatayo ang majority black senators at mangingibabaw sa plenary voting ng mga motion, ng reports, ng resolution, sapagkat deadlock number sila. At pangatlo, may iba pang pagbabanta na posibleng apektado o maapektuhan ang numero nila sapagkat under pressure ngayon ang dalawa pa nilang mga kasama na tinatakot ni Marcos Naku. at nila Romualdez na sasampahan ng kaso na plunder. Si Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero. Yun At lang, kapag kabayan. nangyari yan, alam naman natin po na may abilidad, may kakayanan itong si Marcos at si Romualdez na kasing bilis o higit na mas mabilis pa sa kidlat sa tanghaling tapat, pwede nilang may pakukulong within the week. Si Jinggoy Estrada nga, 5 days lang kulong na. Pambihira. Ganon din po ang posibilidad na pwedeng mangyari kay Senator Chis Escudero at kay Senator Joel Villanueva. Naku. Wala nang choice, dapat lumaban na lang sila ng tuloy-tuloy. Kaysa naman lumipat pa, papunta dito sa unsihan Tama. senators. Tama, kabayan. Taong bayan na po ang maghuhusga, taong bayan na po ang marinindigan, kaya tayo ay pumupunta at nagtitipon-tipon ng mapayapa sa labas po ng kalsada dyan sa Senado upang ipakita ang napakalubha, napakaseryoso at mabigat na kaabusuhan sa puder at katarantaduhan sa kapangyarihang ginagawa ng sabwatan ni Marcos, nila Rimulya at ng mga instrumento ng gobyerno para ang natitirang check and balance to the powers of the government, which is the Senate and the other one is the Supreme Court, ay tuluyan ng maigupo at mailumpo nila Marcos. So, abangan po natin kung ano ang mangyayari kung June 3, that is Wednesday. Kung June 4, Thursday. Thursday. Matutuloy ba? O hindi muna matutuloy? O wala nang mangyayari pa na Senate Blue Ribbon Committee investigation? Abangan po natin mga kababayan sapagkat naghihintay po ng matagal ang mga mamamayan na sana ay marinig at mapakinggan muli ang pagsasalaysay ng mag-asawang Diskaya kung paano sila pinagkakitaan ng sindikato ni Marcos at Romualdez at ang mga kontraktor na kagaya nila. Paano ginamit si Adrian Bersamin ni Marcos para tagasalo ng mga malita deliveries. Paano ginamit po ang DPWH, si Saldico at ang kanyang tinaguriang 18 brave former soldiers na naging whistleblowers ngayon. Tama. Diyan tayo nagbabantay. At ngayon, nakita na natin na talagang mabigat at sobrang desperado ang mga hakbang ng gobyerno ngayon ay talagang pigilan ang anumang mangyayari pa na pagpapatuloy sa Senate Blue Ribbon Committee na hindi na ito makapag-imbestiga. Ngayon, depende sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, kung papayagan natin ito.
sapagkat lalo lamang lumalakas ang pagsakmal at ang pangbabalahura ni Marcos sa hiwalay at dapat malaya na uri ng institusyon sa sistema ng demokrasya, and we're talking about the Senate. Wala siyang respeto sa Senado o sa Korte Suprema. Nag-aastang diktador ang mga diskarte at maniobra ni Marcos. Walang deklarasyon ng martial law, walang tuwirang pag-amin na diktadura ang gobyerno niya, pero ganyan po ang ginagawa niya. Tama. At ang isa sa haligi at instrumento sa katarantaduhang ala diktadura na paggamit ng poder ni Marcos ay itong si Boying Rimulya. Yun. Itong NBI, Yun. itong DILG, Yun. at itong Department of Justice. Nagsama-sama sila hindi para patatagin ang demokrasya ng ating bansa, kundi lumpuin at durugin ang mga demokratikong institusyon na hindi nila nakokontrol at hindi nila napapasunod upang pagtakpan at huwag pansinin at punahin ang kanilang kabulukan at kakurakutan sa gobyerno. Pambihira. Di ba mga kababayan? Ah, ibang klase, tapos yung ating Pangulo ay naku po, panigurado maghuhugas kamay naman yan mga kababayan. Di ba? Maghuhugas na naman yan ang kamay. Parang ganito, oh. Wala akong kasalanan, wala akong kinalaman dyan. Di ba? Pag na-interview mga kababayan, wala siyang alam raw. Ang bihira, di po ba? Ikaw kabayan, anong masasabi mo dito?